Alright, sige guys. So, welcome to episode 1 of the No Big Deal, Yun. the podcast, or No Big Deal show, or No Big Deal kwentuhan. So, for Yan. whatever reason that is, para sa amin, no big deal. So, I'm again only Punch from San Juan. Yan ako And si Bima, ito, tiga Pampanga. So ayan, ako si Arvin, taga Batangas. Yon. ayan. So, unti-unti makakabisado nyo rin mga pangalan namin sa mga kakapanood nyo sa aming show. Mhm. So for tonight, ano bang pag-uusapan namin? So syempre, tapos na kami sa pilot episode kung saan namin niraramdam ko ano bang mangyayari sa amin sa podcast na to. Nagpakilala kami ron. So for now, let's narrow things down sa kung bakit tayo nandito. Yan. So, okay. So, lahat tayo mahilig tayong tatlo sa outdoor life. Mhm. So, ito yung tinatawag na fishing, camping, hiking, pwedeng hunting, or pwedeng outdoor kumakain sa labas or nagpo-food trip. Mm. Okay. Ang tanong ko sa inyo, ito. Bakit mo napili ang outdoor life compared sa other sports which is typical nasa indoors or nasa gym or nasa court? Maganda yung tanong na yan, kuya. Maganda. Diba? Good question. So, question. bakit mo yan napili? Bakit nandun ka? Parang Anong Arvin. pinanggalingan mo? Sige, Anong hook mo? Ako na, bakit ko siya napili? Napili ko siya dahil pag nasa labas ako or nasa nature, yun. Kumbaga hindi ako mahilig sa yung mga gawa ng tao, mga ganan. Mm-mm. So pag nasa nature ako, parang, ayun, wala akong iniisip na deadlines, kumbaga chill na chill lang. Kumbaga, kung nagpipishing ako, Mm-mm. wala man akong huli o pero maganda yung view ko, maganda yung nakikita ko, green, blue. So, ayun, dun ako yun yung isang dahilan kung bakit ako na-hook sa outdoor. May relevance ba yan dahil isa kang artist or photographer? Isa pa yun, kuya, kasi yun na yung, kumbaga, nung nag-aaral pa ako, una ko mga pinipicturean. So, mga landscape, yun, mga dagat, mga bundok. Okay. Yan. Mm. Ayos. Magandang Oo. point of view rin yun no? Kasi kung di nila alam, si Arvin, yung bahay niya, yung gate ng bahay niya, pag bukas mo ng gate, tanaw mo na kagad dagat. Tatawid ka lang ng kalye, di ba? Yung regular two-way road ba yung sa inyo? Two-way Two-way pa. road, dagat na agad. So, Dagat. so kung ganun ang nalalanghap mo na hangin sa Ang sarap, gabi, no? sa pagtulog mo, kinabukasan, yun din ang hahanapin mo eh. So malamang kaya yun ang kanya. Tsaka dito, kuya, sa amin, sa lugar namin, kompleto kami, halos kompleto na. Kumbaga, may dagat kami, may bundok kami, meron ding maliit na ilog, meron ding falls. So, Galing, yun. no? Bundok, ano yan? Yung gulugod, yun ba yan? Gulugod. Yes, Gulugod Baboy. Gulugod na baboy. Yan ba yung hiking na pwede mong dalhin yung kotse mo sa taas? Yeah. Hindi. Actually, meron naman nag-offer na yung mga nagte-trekking, hiking. Oo. So, doon ka dadaan sa talagang may daanan na paglalakad. Pero yung mga bisita ngayon, syempre, Oo. ginawa na din nila ng daanan ng sasakyan eh. So, ayun, yung iba, yun, dala na lang sasakyan. Tapos, Yung iba, kuya, nagka-camping, yung iba nagka-glamping. yan. Oo. Ibang uri ng camping din yan. style yan eh. Meron ding mga motocampers, di ba? Oo, Yun na. Pwede nating isama yan sa pag-uusapan natin kasi may mga inputs din ako regarding sa mga glamping na ganyan. Hindi ako hater pero may opinion. Parang gano'n. Okay. Ako naman, bakit ako naging outdoor? Aminado naman tayo na ako yung medyo may edad na rito sa grupo natin. So, again, lumaki na naman ako ulit nang wala naman tayong mga technology na ganito. Oh. Wala tayong Roblox eh. Wala tayong Minecraft. Meron lang tayong family computer pero pag nanood na ng TV yung magulang mo, tapos ka na. Oh. Tapos ka na. Hindi mo na pwede. Yung JBC na TV na makapal yung tube. Oo, yung may likod. May Tapos ka likod. na. At saka, maiinis ka kasi walang save.
hindi mo masisave yung nilalaro mo. Balik ka Oo. ulit sa simula. Oo. So, ang sagot namin dyan, lumabas na lang ng bahay. Tama. So, bata ako, lumalabas ako ng bahay, lumaki ako sa isang compound which is nandun lahat yung mga pinsan ko at mga tita ko. So, pag sinabing pinsan, halo-halo yan, babae, lalaki. May mga pinsan ako na maliligalig. Mm. Oo, meron akong pinsan na nagturo sa akin mag-fishing sa sapa para humuli ng dalag, ng gurami, ng tilapia, gamit ang kung anong stick lang makita mo doon. Kawayan pa, no? O kaya Oo. kung ano lang, Oo. pat-pat lang or kung ano man. Yeah, totoo. Tapos meron akong pinsan na babae na pinaglihi yata sa mga puno. Lahat ng puno gusto akyatin. So, ano sa atin yung puno noon yung puno kumbaga bawat kanto merong malaking puno. Oo. Ngayon kasi bawat kanto meron ng townhouse. 'Di ba? Dati may sampalok doon, may kay Mito May dito, bayabas alateris dito. dito. Oo. Kung mapapansin nyo sa Langker, nung nasa Langkerville ako, wala akong ginawa doon kundi mag-ipon ng alateris sa baso. Talaga. Nag-uuwi ako ng isang baso. Nung recent natin punta, 2 baso yung pinauwi ko. Oh. Pinakuha ako na kay tatay. Ah. Sabi ko, tay, kuha mo naman ako kasi naglalaro ako Ah. Diba? Paminto ko yung kay Mrs. Napakaliit lang ng kasiyahan namin sa mga ano. Going back, sa aking pinagmulan ba't mas gusto ko sa labas. Ang saya kasi makipaglaro. Oo. Imagine mo yung nung bata kami, tatanungin mo lang, anong ginagawa mo? Laro tayo. Yun na yun, friendship na yun. Ngayon ang mga bata nasa same Jollibee party, hindi nag-uusap. Oo. Sabi mo, tanongin mo, anong palalan mo? Di ba gano'n? Anong palalan mo? Anong palalan mo? Laro tayo. Di ba? Gano'n, di ba? Anong laruan mo? Hindi natin batisian naman. Di ba? Totoo yan. Ganun yung nagsimula nagsimula sa tumatalbog lang na bola na pinulot. Magkalaro na kayo nun. Oo. Di ba? Tropa na. Oo, tapos dati, merong balat ng snow bear, tapos ikaw meron kang, washer. Ay, washer o tiga. tropa na kayo nun. Sipa na yun. Tropa na kayo nun. Ganun lang pinagsimulan ko Kumbaga yung pagmamahal ko sa labas, halos pagalitan na ako to a point na yung nanay ko. Pag uwi ko ng bahay, hindi ko na kayang maligo. Ang nanay ko nung kabataan niya medyo ma-stricto sa amin. Sabi niya sa akin, kung di ka maliligo, sa dyaryo ka matutulog. Sa dyaryo. Promise, natulog ako sa dyaryo kasi may choice ako So ako, binigyan mo ako ng choice. Kung di ka maliligo sa dyaryo, well ako, hindi sa akin pareho sa'yo. Hindi ako nalungkot. Nakita ko, dyaryo. Dito sa dyaryo ako matutulog. Pero binuhat pa rin ako ng tatay ko papunta sa kama. Ano yun, siguro mga 7, 8 years old ako. Galing ako sa labas noon. Kasi yung mga edad na 8 years old noon, 5, 6, 7, pwede ka pa lumabas Hindi pa marami motor Tsaka hindi pa mainit. Alas 3 pa lang, naglalaro ka na. hindi mainit kasi maraming puno. Tapos, Tapos, konti ang building. Tapos, sa mga bahay, 2-story lang. Anong relevance nun? Yung hangin, maayos. Hindi nabablock ng condo. Hindi nabablock ng kapitbahay mong may 4-story building. Yung mga ganun. So, laro lang kami ng laro. Ganun lang nang ginawa. Lahat ng klase ng laro ng panglabas na mauuso dun sa street namin. Kailangan meron ka o sundutin mo or hiraman mo. Mga ganun. Yun. So, ganun pala yung yung part ko naman, kaya naitripan ko yung outdoor kaysa sa indoor. Kasi growing up, lumaki ako sa indoor sport. Ayan. So, naging professional badminton player ako. Oh. Ayan. Dati. Ayan. So, Milo Olympics, sinasalihan ko dati nung kabataan ko. Meron ka palang ganyan, Di ba? Lumalabas dito no? Oo. Mga bata ko, yan. May isisingit lang ako. Team B pala ako ng NCAA ng basketball. Uy. Team B. So, akalain mo yun? Team Bangko Team Bangko. Yeah. Team Bangko. So, yun. Isipin mo, nagkaroon din ako ng mga laro sa court. Pero basketball lang. May indoor, yan. So, ang naging indoor sport ko naman is badminton. Ano yan? To the point na meron kaming bootcamp dati, training. Lumaban ako sa IRAA. Kasi IRAA, kami. Kumbaga sa inyo,
Iba ata yung per Ah, region Staka. bawa, 'di ba? basta Prisaan, may, basta may AA sa Basta may dulo. AA, Oo, Athletic yun. Association yun eh. Sa amin naman, IRAA sa Ilocos region kasi yan. Yan, Pangasinan onwards. Naglaro kami Mm. doon. Milo Olympics, suki ako dati. Basta, ayun, galing ako sa indoor sport. To the point na, Pinalaki kang ganun, no? oo, kasi galing akong batang labas, kalye, Oo. naging indoor sport, kasi wala akong choice doon dahil school eh. Mm. Ngayon naman, after nun, lipat naman ako pag lipat ko ng Maynila, sabi ko, uy, na-culture shock ako kasi sa Pangasinan, iba laro namin dun eh. Mm. Nagsabay sa akin yung indoor tsaka outdoor dun. Kumbaga, sa dead time ko, alam niyo yung yung sa school kasi namin, buhangin. Alam niyo yung kutong lupa? Mm. Oo. Yung kutong lupa, yung naguhukay sa basta pag may nakita kang butas, Sa amin tawag kurokotok. sa amin naman kuto-kuto. Kurokotok. Oo, pero Tagalog kasi, yun eh, kutong lupa, di ba? Oo. Oo, naglalaban-labang kami ng gano'n, pagkakagat-gat. Di ba may parang prongs yun na gano'n. Mm. Pinagkakagat-kagat namin sila. Ayos. Gano'n. Tapos, akit kami ng, mamamato kami ng, tawag ito, eskwelahan, yung kay Mito. Salamin ng sa eskwelahan. Hindi naman. Hindi ka kay Mito, gagawa ka ng bubble gum. Alam niyo ba yun? Bubble gum sa kay Mito. Di ba? Kay sisimong ganyan. Malagkit kasi yun. Oo, lagkit Diba? yan eh. Yung dahon nun, pwede mong gawing hikaw, Indian ka kunwari. Oo. Didikit-dikit mo yung sunod-sunod dito. Ganoon. So, yung naghalo yung outdoor ko, pero lumaki kasi ako nun sa indoor talaga na, kumbaga sumusundot-sundot lang ako ng, aktibidades sa labas. So, ngayon, Oo. nung time na yun, syempre, 90s kid ako, masabi kong batang kasi 90s. Doon ka naglaro 5 years old pa lang ako, nagsimula na ako lumabas ng bahay maglaro-laro. Tapos 1999. Oh, 99, di ba? 94 ako pinanganak eh. Alam niyo yung edad ko, di ba? Alam niyo yung edad ko. Ayan, so, masaya naman yung elementary days ko nung naging indoors, halo yung indoor at outdoor. Pero nung bumalik kami ng Maynila, doon ako na wow! Unang balik namin, Cubao. Aurora, Cubao. Grabe. Sa Doon, wild, iba diba? Oo. Sabi ng unang kong naging tropa doon, pre, sabi ko, oy, bakit may punto ka? Teka, saan ka? Siyempre, gaya probinsya, Pangasinan. Ang aling akong Pangasinan, pero Manileño talaga ako. Alam mo yung patok? Ganun kagad ako. Alam mo yung patok? Ano yun? Alam mo ba, Arvin, yung patok? Ang alam ko na patok jeep. Yun. Alam mo, sama ka sa akin. Anong gagawin natin sa patok? Basta sama ka sa akin. Di, nagantay kami. Eto na, sakit tayong jeep. Hindi ko alam, akala ko yung patok lugar. Pupuntahan namin, hindi ko alam yun pala yun. Pag sakay na yun, pare, nakasabit kami Bakit tayo sabit? Wala man laman sa loob. Basta kapit ka lang ha. Kapit ka. Oo, kakaiba ang Ay, ng patok. putsan, ganun pare. Akala ko makamatay ako nun, pre. Hindi, ako kuya, kaya alam ko yung patok. Kasi pumasok ako sa PSBA. Sa may Katipunan. College, sa PSBA ako. Okay. Kaya mo pala alam yun. Tapos, syempre, Cubao, Manila, pag prom di ka, di ba? Para sa akin, parang concrete jungle yun. Parang wild lahat. Bakit? Alas 7 na ng gabi, maingay pa din. Sabi, hindi na. Mga ganun. Oo. Di ba? Alam nyo ba yung patok na yan? Inaabangan yan kung ano yung paborito mong patok. Sila namin nun si Jumong. Parang Jumong. Kaya pala, patok yan. Kami naman, ang patok na inaabangan namin, yung kabaong. Pangalan niya, kabaong. Kulay kabaong. Tapos, pagsakay mo dun, hindi ko alam kung alam niyo yung term na to walang hip-hop sa loob nun. Puro metal. Puro metal. Oo, ang tugtog dun, Sepultura, Slayer, Morbid Angel, mga ganon. Yun kasi yung mga, kaya alam ko yun kasi ang music preference ko. Medyo nandun ako sa dark side. So yun, ang gagawin mo, pag wala kang pamasahe, gusto mo mapunta ng parang Cubao, parang Marikina. Ang ibabayad mo dun, sasabihin mo, Brad, may tape akong bago. Patugtugin mo to, ito Testament. Patugtugin mo. Yun yung bayad mo dun. Tapos pagbaba mo, kukunin mo yung tape mo. Yun ang naaalala ko sa patok. Pwede ka sumabit, pwede kang, tas ang mga sasakay lang doon, kilala mo rin mukha. Pag dumaan sa Mount Carmel dyan sa Cubao, kilala mo yung mga taga Mount Carmel na estudyante. Yun lang ang sasakay. Ganun pala. Alam mo ginagawa ko yun, cutting classes. Cutting ka pala. Kasi sasakay ako, dulo-dulo. Hanggang to a point na ako na yung nagsusukli.
Tropa ka na ng jeepney driver. No? Hindi ko alam ang first name niya, alam ko lang mukha niya, alam ko ang pangalan ng ano niya is Kabaong. Basta ganoon kung sino yung circa 1994, 95, 96 kung sino mga nakikinig sa atin. Biyahing hindi naman Cubao Stop and Shop. Cubao Stop and Shop na biyahe, Kabaong ang pangalan ng sinasakyan namin. Rock and roll doon. Ganun yung Lupit, ano. Lupit nun. Wild yun. Wild, di ba? After naman nun, syempre, sabi ko nga nun, yung pagbalik-balik ko ngayon sa outdoors na ganitong camping and all that stuff, travel, food, fishing, is recently lang din, which is like last year. Nung nagkaroon na ako ng pick-up. Syempre, pag may pick-up ka, anong una mong gagawin? Subukan yung pick up. Subukan yung pick-up mo. Ah. Di ba? Ngayon, yung sinubukan ko yung pick-up ko, sabi ko sa tayo, dapat yung madali sa kids, madali sa ganito. Sabi ko, alam ko na. Try natin, Mapanuepe Lake. Mapanuepe agad. Oo, meron kasing Okay. light trail dun eh. So, try ko, sige, try tayo. Kasi yung pinsan ng asawa ko, ganoon din, may pick up din. Gusto rin niyang testingin. Sige, sabay na tayo. Ngayon, syempre, bago ka pumunta sa isang fishing spot, sa isang lugar na kapag kakampingan mo, Mapanuepe Lake. Anong meron ngayon sa Mapanuepe Lake? Di lake, di ba? Ano ngayon yung aktibidades sa pwede mong isabay doon sa camping mo? Yun, gano'n na naman yun eh. Alam mo, pag instinct ng lalaki, anong pwede kong gawin doon? Fishing? Okay, sige, bili ako ng fishing rod. Doon na nag-start yun. Sabi ko, bakit Hindi ba nag-start muna sa pagbili mo muna ng tent? Ay, tama. Yung pagbili-bili ko ng tent. Di ba ang camping, ano ba kailangan mo? Shelter, food, food, tsaka, lutuan, tatlo diba? yun eh, isa. Water. Basta shelter, food, tsaka, I forgot, hindi ko nalimutan ka na. Paalala nyo guys, sino nanonood? Paalala. Comment nyo sa ilalim Comment po. ko ano yan. Yung mga na nag-overlanding dyan, di ba? So, ayun, sabi, syempre kami ng asawa ko, bagong pick up Kailangan, bili tayo ng punta kami sa camping, yung outdoors na lugar. Bili kami ng tent. Ano pangalan? Camp, halo-halo eh. Camp Zion, Camp Everywhere. Yung dalawang Camp Zion. dating sa Calamba, ngayon sa QC na sila. Meron silang branch. Kapitbahay ni Kuya Noel yun. Shout out kay Kuya Noel Pascual. Yun, kay Kuya Noel. Tapat ng bahay niya yun. Ayan, Sa tapat ng bahay niya yung Camp Zion. O, di ba? Camp Zion. So, bumuli ako ng, yung mga Thor na box. Oo, branded ka pala, no? Tapos, Ano Black Dog Ano na tent. tawag? Blackman? Black Dog na tent. Tapos, meron pang, ano pa ba, yung mga cooking wares, mga Coleman. Syempre, bougie ka pa eh. Di ba? Kasi gusto mo, kaya mo. Pero, sabi nila, pag tumatagal ka, mas gusto mo na yung konti yung gamit. The lesser gamit na meron ka, mas okay for camping. Kasi nga, Ultralight camper. ultralight camper ka lang. Ngayon, pack light, yan. Tawagin. Dapat kasya na lang, hanggang sa nauwi na, kasya na lang sa isa't kalahating Torbox lahat ng gamit namin. Ganun na lang. Tama. Dati, Yun no? punta kami doon, ultimo kama, pre, bit-bit kami. Kasi may bata di ba? Bata eh. Pero may inflatable bed yan, mga ganun. Hindi ko Kami naman, nag-camp kami, overlanding. Overlanding kami nag-start din. Hindi sa outdoor Iba, kumbaga when it comes to camping, nag-start kami sa overlanding. Punta lang, kasi mahilig kami mag-travel. So meron kami sasakyan na malaki. Nadadala namin yun. Pero ang tema naman namin, hindi naman kami katulad ni Bims na black camping. Black camper, yung black dog or may itim. Sa amin naman, primitive way ako eh. Dumating sa point na yung bago nyo pa na-discover yung Kaleraya Surf Camp, mga 3 owners ago, mga tatlong previous owner, primitive dun. Pwede ka magluto ng uling, kahoy, magsisiba ka ng whatever. So, ganun yung way namin of camping. Hindi kami masyado sa glamping. Natural lang. Kung walang ilaw, headlamp, hindi katulad ngayon na sobrang dami ng LED lamps. Which is sobrang liwanag na. Sobrang liwanag. Kumbaga, inaalis namin yung footprint ng technology pag nagka-camping kami. Yun yung team namin pag nagka-camping kami. Yun naman kasi yung original way of camping. Pero wala akong masamang sasabihin sa yung nagsiset up na parang may sariling kitchen. Kasi kung yun yung nakakatulong sa kanya,
sa therapy niya o sa Mm. paglabas niya o pag-alis niya sa mundo ng sa urban jungle. Mm. Bahala siya sa buhay niya. Ang Mm. nakikita ko lang doon, minsan may nakasama na kami na bumagyo. Mm. Kami isang ganun, done. Nasa kotse kami lahat. May rooftop tent, tapos may rooftop tent, may kitchen sila sa labas. Yun, inabutan sila ng ulan bago sila makapag-camp out. Mm. Kasi kami sa kotse, Mm. pasok kami sa kotse. Kumbaga pag tiniklob ko yung third row, second row, full bed na, pre. Mm. Oo, ganun Parang ang sarap ka. tuloy mag-convert. Ewan ko lang, sorry to cut you off, kuya. Alam mo yung Ford E150? Ay, malaki. Yung carnappers van. Yan. O kaya ito na lang, yung mga rock bands van, di ba? Yun lang yung Yung pinaka mga term doon. Blink 182 van. Yan, Ah, yung yan, Blink yan. 181, yan. Yung mga ganun, convert mo lang papalitan mo ng makina. Yung mga Pwede. D4D para maging diesel. Yung mga ganun. Pwede. Gasolina kasi yun, pero ang lakas nun. Oo, Mm. lakas na ganun. Di ba? Or ikaw, kuya, tatanong ko lang. Nung nagka-camping kayo, kumbaga, pag nag-start kayo ng fire, nakapag ano ka na nung parang wala kang dala talagang ano. Oo, primitive. Galing sa Mm-mm. Flint. Ay, yung, Galing ano, sa Flint Oo. tsaka magnesium. Oo. Mm. Galing doon, meron galing sa posporo o galing sa baga ng kabilang camper. Mm-mm. Hindi naman kami to a point na yung parang pahirapan camping. Mm. Mm-mm. Kumbaga, meron akong Zippo lighter, meron akong kapasindihan. Yung ibig sabihin ko yun yung lighter lang. Hindi yung katulad ng iba na ano na. May blowtorch Oo. pa. Yung blowtorch. Recently lang ako namili ng ng mga double burner na pang-camping. Yung kasi sa HMR, sa Subic, may mga Coleman doon, may camp chef doon. Binili namin yon sabay-sabay. Puro siya double burner na debutane. Mm. Ganun lang. Ayos din yung mga ganun. Actually nga, ngayon hindi mo na kailangan pumunta ng HMR eh. Tsaka na mga... Hindi na. Marami na sa Nasa Shopee. online na. Hindi Online. nga lang sa Shopee, yung mga online ukayan. Alam mo yung mga ganun. Di ba? Yung mga nagbebenta na ng mga ganun, nakikita ko. Pucha, ito nagbebenta ng mga camping stuff. Di ba? Pero, isa pa, pansin ko din sa mga ibang modern campers, ang galing kasi na-integrate nila yung camping sa setup nila, sa mga sasakyan nila. Pero akong nakita may mga pull out na yung buong truck bed nila, kinonvert nila, may canopy. Tapos, pag hila mong ganyan, bang, full kitchen, may lababo, may stove. Meron sa kabila, meron na bang, ganun. may ref, wow. Pero, alam mo, again, for me, apples and oranges. Hindi siya, iba ng target market yan, kumbaga. Hindi siya para sa lahat. It's not for everyone, di ba? So, merong naka-crate, merong naka-sliding na drawers, merong mga naka-canopy na magaganda. Kumbaga, merong naka-moon chair at merong naka-hammock. Yan, di ba? So, hindi siya parehas Hindi siya parehas. Magkaibang mundo ng camping. Para sa akin, opinion ko bilang outdoor guy din, di ba? Kasi na-try ko both, yung primitive way. Meron pa ako isa pang trivia, kuya, na hindi nyo alam. Go, shoot. Kung alam niyo yung climate walk, I think this was back in 2018. Yolanda, 1-year anniversary ng Typhoon Yolanda. Nagkaroon kami ng campaign, tawag ay climate walk. 1,000 kilometers from kilometer 0, Luneta, hanggang Tacloban. Naglakad kami for 30 days. Layo? Lakad. Oo. May mga photos ako yan, pwede ko send sa inyo. Anong goal nyo doon? Well, siya? Awareness ba? Awareness yun na climate change is real. Pero actually, ito yung mas malapit doon Hindi ako naglakad full 1,000 kilometers. Baka nilakad yun doon, wala pang 50 kilometers Yung ate ko ang naglakad, kasi kasama ko yung ate ko doon. Okay. Yung ate kong hardcore aktivista, sobrang talino nun, bilib na bilib. Isa yun sa mga iniidolo kong tao. Si Ate Nitch. Ngayon, matindi siya kasi siya nilakad niya. Siya yung alpha walker. Okay. Kilometer 0 to 1,000 nilakad namin in 30 days. Ako, naging trabaho ko nun, SAG vehicle, support and gear. Correct. So, ang lupit. Kasi mo, lalakad kami from, isa pa yun sa naging, bumukas sa mata ko Kasi mo, from kilometer 0
Luneta, lakad kami yan. Day 1 namin, Calamba, Laguna. Natulog kami dyan sa ano pa eh, sa mga municipal hall, sa mga ganyan. Pero nung nakatawid na kami ng Bicol region, medyo okay pa. Pero nung tumawid na kami ng Port Matnog to Samar, Oo. ibang story na. Natutulog Ang lang na kami yan, sa lupa. Patnog na yan eh. Pag nag-drive ka, mapapagod ka na. What more kung lakarin mo eh. 'Di ba? For 30 days nilalakad nila 'yon. Isipin mo gano'n sila ka-hardcore, 1,000. Tapos yung Grabe, time na no? pumunta kami sa tumatawid kami ngayon sa San Juanico Bridge. Mm. Pagtawid mo ng 1 year na ng Yolanda to, naaamoy pa namin yung masangsang na amoy ng mga bangkay. What the fuck? Ah. Grabe. Yung mass grave Oo. ng bagyo. Oo. Grabe 'yon. Sobrang Kumbaga wild. kumapit na sa pang-amoy mo, no? Oo, Kumbaga sabi ko, bakit na-incorporate amoy? mo na Tinanong kagad. ko nga, anong amoy to? Bakit parang masangsang? Alam mo yung parang sabi Oo. hindi, yan pa rin yung parang mga bangkay last year. Oo. Sabi ko, grabe, hanggang ngayon meron pa din. Oo, kasi nga, mass grave siya talaga. Ang wild. Oo. Ang wild. Sabi ko, pumunta kami doon, yung mga bahay, yung mga housing pa rin lang na ginawa. Mhm. Tapos may mga parts na baon pa ng putik. Yung barkong malaki, andun pa rin sa gitna ng highway. Sabi ko, wow, Lang grabe. eh. 'Di ba? Ang wild. So, isa yun sa mga magmulat sa akin na sa camping. Packlight. Isipin mo nun, dala lang namin floor mat lang. Doon na kami, sa eskwelahan, lupa, ilalim ng puno, tulog ka. Kinabukasan, walang tubig. Sige, next stop tayo maliligo. Next stop, kakain. Luto Ayos kami eh. nun sa gatong, pagdating Samar. Ganun. Pero ang... yung camping ko pala, bunga yun ng ano eh. Bunga yun ng isa ko pang hobby. Ano yan, kuya? Bunga siya ng fishing. Mm. Kasi ako lang lumalabas nun eh. Mm. Ako lang, may asawa ko, sa bahay lang siya. Mm. Tapos may anak ako, sobrang liit pa. Si Stephen pa lang nun, Mm. which is 27 na ngayon. Mm. May apo na ako doon actually. Mm. So bunga lang, yung pagka-camping, bunga lang siya. Para naging gateway ko siya na, tara, sama kayo, Kaliraya. Mm. Tara, sama kayo, Lumot. Mm. Kasi nagbabass fishing ako. Mm. Yun yung mga unang-una kong ginagawa sa fishing eh. Bass, dalag, Mm. yung mga bagay-bagay na yan. Mm. So, yun, naalala ko lang na paano ba ako nag-start mag-camping? Wala naman akong kotse dati. Nag-camping ako nung Boy Scout ako nung high school, pero sa Quadrangle lang. Ganon. Pero paano ba ako nag-camping na ako mismo yung namili ng everything? Nag-set up ng tent. Naalala ko na galing pala yun sa isa kong hobby na pag-fishing. Na yung pag-fishing na to, naman ako na sa marami kong kamag-anak. Nandun yung kuya ko, nandun yung mga uncle ko. Ang unang rod and reel ko nga, hindi tatay ko ang bumili, kundi uncle ko. Mm. Parang isang buong set yon na naputol ko rin eventually dahil syempre hindi ako marunong. Oo. Yun yung naging gateway ko sa fishing. Tapos, bakit mabalik tayo sa topic? Bakit kayo mas gusto niyo yung outdoor kaysa volleyball, badminton? Ikaw nga, nag-badminton ka, di ba? Mm. Pero napunta ka ulit sa outdoor. Ang ganda ng sinabi kasi ni Arvin kanina eh. Balikan ko lang, sinabi niya na parang you're one with the nature. Yan. Parang, Kasi iba yung upbringing niya eh. Di ba, Arvin? Kwento mo nga sa kanila, Arvin, kung paano ko nasasabing iba yung upbringing mo versus sa amin na nakatira ako sa city, nakatira ko saan, sa buong Maynila, buong South, North. Pilipinas. Siguro, Ikaw siguro nga, sa akin, kuya, pagka, ewan ko lang, sa akin, pagka kasi, ayun, halimbawa, nasa bundok ako. Kanina nakikinig ako sa inyo. Ako kasi hindi pa na-experience mag-camping. Kumbaga, sa school, pinag-camping kami, pero sa loob din ng school eh. Tama, oo. Doon din lang eh. Wala kaming, pero ngayon, alam ko yung kapatid ko yan, parang Eagle Scout, mga ganun siya. Nagka-camping sila sa labas. Sa labas So, na yun, no? So, noon, parang, pag pumupunta ako sa bundok or sa tabing dagat, parang kahit wala akong gagawin or nakatitig lang ako. So, parang, sasabihin ko na lang talaga, galing talaga ni Lord. Para pag nakita ko yung gawa niya, yun na. Parang masarap sa feeling eh. Parang ganun. Tapos ang gagawin ko pa niyan, nakasapatos ako, nakatsinelas. Tatanggalin ko talaga yung sa paa. Para Alam mo tawag doon ko ano?
Rounding. Grounding. Grounding, yan. Parang may energy yung pumapasok sa'yo. Yun, yung Totoo ginagawa yun, ko. hindi parang. Oo, yun yan, Totoo yun yan. oo. Totoo yun, hindi siya parang. Kumbaga pag nasa ilalim ka ng maraming puno, may energy yun na tinatransmit para sa'yo. Mm-mm. Oh, meron ngang puno na hindi ko alam kung agoho or yung pine tree or agoho. Basta agoho is parang family rin ng pine tree. Mm-mm. Na pag nagkikiskisan siya, meron siyang ini-emit na signal. Mm-mm. Yung signal niya is 2.4 gigahertz. Oh. So pag nandun ka sa ilalim nun, na maraming ganun, Pwede ka Wala kumulik. wala ka signal. Sorry. ganun. Akala ko pwede ka kumulik. Ay, ay, 2.4. Sorry. Dinidisrupt niya yung mga signal. Kasi pareho eh. Parang interceptor pala yun. Oo. Kasi interceptor. pareho tayo ng signal, pero yung signal nyo, point to point, yung signal ko, scattered. Oo. Mm-mm. So, ang nangyayari, parang, di ba, Ma-search nga yung agoho na yun. basta ganun, may certain tree na mayroon siya, pag nagkiskisan siya, nag-i-emit siya ng Frequency, no? frequency sound wave. So, Mm-mm. sa akin, whatever that tree is, kinonvert ko lang siya sa isipin na it's the nature's way of you disconnecting Yan. Mm-mm. unconsciously. Yan. Yung katulad yung nasabi mo, nagga-grounding ka. Nagga-grounding kami every time kahit ngayon sa garahe. Mhm. Mm-mm. Mainit na mainit yung sahig. Iba Ganun. Kahit garahe? Kahit Kahit sa garahe sementa? namin, no? Kahit Kasi semento? Kasi nakaapak eh. Naglalakad ako nakaapak nakita mo naman yung compound namin, di ba? Sementado. Nag-iikot ako doon nakaapak. Pinapagalitan na ako. Kasi ang dami namin aso. Siyempre, isipin ng mga magulang ko, apakan mo yung mga dumi ng aso. Sabi ko, okay lang yan. Wala akong pakialam. Mm-mm. Wala akong pakialam na, ako isang walang pakialam na member ng family. Na kahit sinong kamag-anak ko, pwede kong hindi kausapin because hindi ko siya kailangan kausapin. Ayun yung attitude ko. Ano lang ako, for emergency use na kamag-anak. When life is death matters na, ako na yun. Alam ko Ako baka na sa didiskarte. sa fire exit si Kuya yung break this glass in case of emergency. Oo, parang gano'n. Kumbaga, sige kayo nang bahala dyan, kayo, magkwentuhan kayo ba, pero ito yung recent party. Hindi ako nagkasalita nun, nandun lang ako sa isang corner. Parang gano'n. Yun na yung space ko. So, ganun din yung nararamdaman ko, katulad kay RV, katulad sa inyo, Bibs, na parang nare-relax kayo sa nature. Parang you are one with nature na Oo. mapa-fishing man yan, mapa-camping, or even traveling, tas magbubukas ka ng window. Ang travel nga namin, maniwala kahit hindi, lahat kami mahilig sa back roads. Ayaw nyo ng expressway. Alam mo ba yung mahabang tulay? Anong pangalan nun? Sa Candaba, Viaduct? Oo, Candaba Viaduct. Yun mismo ang pangalan. Nasa ilalim kami nang umaandar, tumatakbo. Talaga ba? Oo, ang ganda ng kalye. Huwag ka lang pupunta siguro doon na umuulan. Suicide yun. Oo, Pero lubog yun may picture kami doon, family kami doon, sabi namin, daan tayo dyan. Ang labas na namin Bulacan. Sabi ko, nasa Bulacan na tayo eh. Ba't di pa natin diretso yun para lumabas tayo ng Caloocan? Nagsisisi kami, may halong pagsisisi, yung driving na, lalo na padang Malolo. Basta may mga may mga punong-puno ng mall, tas giba-giba yung kalye. Hindi ko alam kung Malolos yun. Ay, Kuya, sorry to interrupt. Sige. May tatanong lang ako. Kung alam niyo, 'di ba may frequency nga. Mm. So, yung hindi ko lang tanda kung 32 frequency yung sa ano ba, yung sa nature. Yung pag pwede mong pakinggan, parang yun yung kasi parang 52. kaya ano ata yung parang self-healing, parang gano'n. Yung Tanong natin sa comment section. Yan, oo. Tanong natin sa comment section. Sound lang siya. Oo, yun. Yung hiling. May tawag dyan. Parang earth frequency, parang gano'n. Oo. Yeah. Basta pag nasa nature ka, tapos yung kung ano yung naano mo sa yung parang nahihil Parang yung ano mo. 52 o 48 megahertz. Parang Tapos ganun ipi-play mo lang yun. Meron na sa YouTube din eh. Pag Meron may mga Pakiremind nga kami guys. Pakiremind kami sa comment section. Meron kang pampatulog na Actually, alam namin yan. Ang problema lang, may mga times na may ugali ako na fully loaded ako sa information. Meron namang times na pag nare-relax ako, baba yung anxiety or whatever level ko. Nagiging ako, ano nga ulit yun? Hindi ko ma-remember. Kasi nagzo-zone out na ako. Ganun ako pag nasa labas. Ang sarap nun. Kasi by profession, ako po ay isang IT.
Hindi po yung typical na IT na nakikita nyo na gumagawa lang ng printer. Mm. Large scale enterprise po ang hawak ko at data center Mm. architect po ako. Parang Yun. ganun. Akala ko yung So, ano kuya eh. Ano? Punch. Alik ka nga, Ah. gawin mo nga yung rep ko. Di mo kaya. IT ka pa naman. yan lang. From grade 5, kung wala ako sa labas ng bahay, nasa harap ako ng PC. Mm. Grade 5, that's ano pa yan, 386. Okay. 386 month system pa yan hanggang ngayon. Hanggang ngayon, currently employed pa rin ako sa IT. Pero ang hawak ko is mga senior na tao. Na hardcore. Ibig sabihin hardcore, dito ito yung mga humaharang sa mga hacker sa bangko, Mm. yung mga hindi nyo nakikita, yung mga nakikita nyo lang sa dark web, sila yung mga taong yun. Mm. So, Parang kaya ko mga MIT. sinasabi. Oo, kaya ganyan. So, escape ko yung paglabas. Kumbaga, ayoko makakita ng digital something. Ayoko ng footprint ng Gusto kong ma-disconnect. Gusto ko maging tanga. Gusto ko maging tanga. Gusto ko ma-disconnect. Oh, when it comes to technology, kunyari may magaling sa paligid. May magaling sa paligid ko, hindi na ako makipagtalo. Hindi ko na sasabihin na mali ka, hindi yan ng code ng mali ang SQL mo, whatever. Ganyan. Diba? I have 47 certifications. Wala na akong kailangan sabihin sa'yo. No. Diba? Parang, although luma na iba. Mm. Kumbaga, ikaw na. Kumbaga, domain mo na yan. Mm. Diba? So ngayon, sa phishing, going back sa phishing, paano ma-discover Beams mag-phishing bukod sa nakita mo yung mapanwepe dahil may lake siya? Yun lang ba ang trigger mo? Bumili ka ng rad dahil may mapanwepe lake? Oo, actually kasi ano nga siya eh. Kumbaga, as a guy, alam mo yun, parang instinct mo na siya bilang isang outdoorsman na ano pa yung ibang activities na pwede kong gawin doon bukod sa mag-set up ng, sige, nag-set up ako ng tent, pitch ako ng tent, set up ko na yung kailangan kong i-set up, what's next? Diba? So yun Alam yung nga, ano. oo. Saan ka bumili ng unang mong gamit? Siyempre sa Orange app. Sa Orange app muna, Orange app. di ba? Oo, kumbaga. Buti alam mo na meron doon. Buti meron, ano yun, set up na siya as partner na siya, gano'n. Kuya, lahat naman ng kailangan. Kahit ka submarine, pwede ka bumili doon eh. Di ba? Joke yun dati. Paano mo nalaman na makaterno siya o wala ka idea? Nakita mo lang, fishing gear, rod reel, line, that's it. Basta siyempre nag-YouTube muna ako. Sabi ko, fishing reel. Paano maghagis? Hindi ko pa alam ang term na cast eh. Paano doon pa lang tayo spinning sa reel gear. agad. Spinning reel. Spinning. Yung una nabili. Hindi, siyempre, pag ikaw, di ba, bibili ka, i-YouTube mo kung ano yung bibilin mo eh. So, binili ko yun, 2,000 Jokno with 1.85 meters rod. Yun lang yung ano nun eh. Sabi ko, sige, testing. Testing ito. Tapos may mga artificial bulate. Di ba? Buti nga artificial ka, hindi ka nag-start nung bulate talaga. Oo, artificial bulate. Tapos artificial lure. Artificial ako lahat. First ko artificial lahat. Artificial na isda. Ano yung term nito? Minnow. 3 grams, 5. Hindi ko alam yung sizing eh. Bili ko na lahat. Simula 1 to 7 grams. Meron ako. Artificial bulate. Bumuli ako ng micro jig na maliliit. May 2 grams, 3 grams. Sabi ko, may tackle box ako maliit. Sabi ko, pucha, parang totoo ha. Poser ako ah. Angler ka na, pre. Oo, sabi ko. Na-discover mo yung fishing na artificial kagad ang hinahawakan. Oo, sabi ko. Ang nakakatawa doon, walang signal sa mapanwepe. So, sinave ko sa phone ko, tawag ito, saved on YouTube. Alam mo yun? Yung play offline. May download. Ngayon, pagdating ko sa mapanepe, pinapanood ko ngayon doon paano mag-set up, paano kumbaga refresher course lang. Di ba? Sabi ko, kataka ko, yung mga katabi ko bandang dulo, nakakahuli. May mga dalag, may mga mayan, ngayon alam ko na yung term, may mga isda eh. Ikaw, Bin, ano ang nagtulak sa'yo para bumili ka ng rod and reel? Yun, rod and reel. So, kuya, nung matuto ako mag-fishing, nung mag-aral ako, pandemic siya eh. So, nung panahon yun,
parang nakakatakot bumili sa Excuse me, mga pag sinabi nating fishing, rod and reel, hindi yung fishing handline, fishing, hindi yung gano'n ha. Pag sinabi nating fishing, rod and reel. Okay. So nung panahon yun, pandemic, nakakatakot pa bumili nung sa online shop dati. So ang ginawa ko, yung pinsan ko muna ang pinabili ko. Kung dadating ba o hindi. Okay. Gets ko. Na Ayan. natatakot ka bumili sa isang online shop, baka scam. Oo. Kasi Okay, yung panahon yun okay. talaga, hindi pa reliable yung mga baka dumating sa'yo, bato, basahan. Ayan, Ganon. Tapos yun, di dumating nga, totoo nga. Egging lang yung alam ko nun eh. Hindi pa ako maalam nung isda. Hindi ko pa Bakit talaga. egging? Kasi Kasi yung egging, daming pusit sa inyo. madaming pusit. Tsaka yun yung isang itinuro sa akin ng father ko. So, Yun na may talaga bangka yun. kami di Sagwan. Oo. Sinasama niya ako nung bata ko na yun, nanguhuli siya Namumusit kayo. namumusit. Ganon. Handline. Tapos yun, tinuruan din ako ng ganon. So, pusit lang yung alam kong hulihin nun. Hindi, wala akong pake sa mga isda. Ganon. So, that time, umorder na din ako. Kasi dumating nga yun sa pinsan ko. Para hindi kami nagpapangagaw doon sa isang fishing rod. Tama. Tapos, binigyan naman ako nung isa ko pang pinsan ng 5 grams lure. Matatandaan ko yun eh. Yung Fire Tiger. Ganon. Parang Kulay. Isa siyang colorway. Oo. Tapos yun, branded na. Pero China pa rin. Kurinoya, ganun, 5 grams. So, solo ko yung dagat sa amin kasi pandemic. So, cast ako. Pag-cast ko, may kumagat agad. Okay. Yung tuko, yung lizard fish ko yan. Lizard. Tapos sabi ko, ganito pala yung paramdam ng isda. Yung pag kinagat, yung parang may vibration. So, doon na nag-upisa kuya. Yun yung hinalapan ko. Kasi, 10 sunod-sunod na strike ng toko. Doon na ako talaga na-hook. Wala, hindi ko na makalimutan yung GT Hunter ka pala dati. Giant toko. Giant toko, pre. Pero, Ayos. grabe, 10 toko yung pre. Ulam na ng pusa. Ang lupit ah. Ang lupit. Galing. Ikaw Kuya Pads, ano yung trigger mo sa fishing? Ako trigger ko, wala akong rod and reel, pero yung mga kamag-anak ko, may rod and reel. Okay. Nag-fishing ang tatay ko, nag-fishing ang mga uncle ko, and everyone, nasa fishing community sila. Di ko pinapansin yung fishing kasi nakikita ko na eh. Nandiyan na yun eh, di ba? Trip nyo na yun eh, ganyan. So itong pinsan ko na isa, kilala rin siya ng mga ibang barkada natin sa fishing. Pinsan ko. Sabi niya sa akin, tara fishing tayo. Wala akong gamit. Meron siya kasi pinadalan siya ng tatay niya from US ng gamit. Yung ginagamit namin, hati kami. Ako magka-cast, siya magre-retrieve. Siya magka-cast, ako magre-retrieve. Hati talaga. Wala kaming kumbaga, ako magpapain, ako magbubol, ako magre-research ng paano mag-uni, mga ganun. Hanggang to a point na sinabi ko sa tito ko na isa na gusto ko ng setup. Tapos binilan niya ako. Saudi yun, from Saudi yung Ilang taon ka kuya? Matanong ko lang. taon. Mm-mm. Rod and reel. Siguro 18, 19, ganun. Ang aga mo. Tagal na pala nun. Di pa pala ako Hindi, pinapanganak. Nagpipishing ka to sige. 18, 19. Tapos nahinto yun. Rod and Tapos reel, kasi nagkaanak ako kay Steve. Para ganun. Pero Bago pa ako mag-asawa, yung kuya ko meron na. Meron na siya. Yun nga yung nakikihiram ako. Pero dito kuya, nung panahong ang una na introduce dito, yan nga, rod and reel. Pero hindi pa pumapasok si artificial, puro bait and weight yung unang Yes, mga yun nandito. nga, nalibuti na paalala mo. Si Bima, nagsimula siya, artificial. Kami, alam mo ba kung ano? Sasabihin ng kuya ko, pwede yan. Ano yun? Dahon ng bayabas. Sasabihin niya, pwede yan. Ano to? Chiclet. Kasi wala kami bait eh. Hindi namin mapakagat yung nakikita namin isda. So, ang sasabihin na, ano kaya kinakain nito? Marumi dito eh. Siguro, basura. Kung kami basura. Hotdog. Bituka. Dahon. Sa nung kuya, Tinapay. sa Mapaduepe, di ba syempre may mga nakakahuli. Ako, di ako nakakahuli. Yung isang lalaki doon, nilapit lang ko na. Sabi ko, boss, ano pang panghuli mo? Kasi grabe yung mga gamit nila eh. Pag kinakas nila, mga naka-DC reel pa, mga gaganda ng gamit.
Sabi yung isa naman doon, naka-spinning din, yung nilapitan ko kasi parehas kami setup. Boss, anong gamit mo? Nilabas niya sa bag niyang maliit. Eto, nakagarapon, Black Soldier Fly. Ano yung BSF na larva? Sabi niya, ito, sige, kuha ka, hawak ka. Di hawak ko, dakot ako. Oh. Hindi pa rin ako nakahuli kahit gumamit na ako ng setup na sinabi niya, na rig. Oh. Sabi niya, lagyan mo ng palutang, floater. Tapos, sima, tas hook, tas tingga sa baba. Sabi ko, puso, Tama. wala pa rin akong huli Anong black so? Ano yun? Ano siya, pre? Artificial o Hindi, talagang... bulate ng siya, larva. Alam mo yung larva? Okay. Ng Black Soldier Fly. Malaki siya, pre. Medyo malaki ng konti. Kulay puti. Sabi ko, matindi pala to may mga ganito pang klaseng pain. Kaso hindi nga siya hindi pa rin ako nakahuli. Yung dahilan na yun na hindi ako nakahuli, pag uwi ko ng bahay after ng camping namin, as in, gato ako ka-addict talaga. Gato ako ka-competitive. Pag sumisipa yung yung mental issues ko. Pag uwi, pagbaba ko ng kotse, 'di ba? Pag unload ng gamit sa hindi ko pasok pag unload, upo ka agad ako ng computer. Type fishing lahat, naral ko. Swerte Rabbit nyo, no? hole. Kami magas. Hinawakan ko yung cellphone ko, kinumpute ko, 94.95 pala. Mga 90, 94.95. Bims, nung una mo palang fishing, nabulok ka agad, ano? Oo, nabulok agad ako. Unang fishing, nabulok ako. Diba? Doon ako yun. Anong unang isda mo, Babin? Ako, Tiki. sa rod and reel. Yung tiki. Talaga. Ikaw? Lizard fish. Ako, kuya, Oo. Toman. Unang isda. Unang isda, Toman. Walang yaka, napaka-modern mo na agad. Oo, Toman. Ano pala, 1 year ako Hindi, sa fishing. More late than, na si late Bimo na ako fishing eh. 1 year Ako, and January ba? Ang unang February. isda ko, tilapia. Walang kamatayang tilapia. Sa rod and reel, kuya, yan. Oo, radin daw. Mm. Tilapia. Tapos sa salt, ang unang isda ko ay bream. Bakoko. Bakoko. Ako, ang una ko sa salt, tiki. Tiki din. Kasama ko pa si Arvin doon. Una ko sa... Marami kasing tiki. Mm. Alam mo bang dumive na nag-snorkel na ako habang nag-fishing si Stephen for tiki? Kasi gusto ko malaman yung behavior nila. Oh, talaga? Ginagawa. Di ba, ewan ko kung sa GC natin, di ba, may GC tayo. O nga pala guys, part po pala kami ng Team Fishing Villa. We represent Fishing Villa. Pero not for now, darating tayo dyan. Yeah. So, meron tayong mga sorpresa dyan. So, yun, sa GC natin, tinatype ko yun na nag-snorkel ako, sila nag-fishing. Nag-snorkel ako, tinitingnan ko yung jig. Kasi di ba nakikita natin sa mga video sa YouTube, may camera. Ayoko ng camera, gusto ko sarili kong mata. Sabi ko, retrieve mo nga ng pop, ganyan. Titignan ko. Okay, ito pala. Ito pala. Di ako naniniwala sa video niya. Gusto ko, to see is to believe. Kasi may yung isa kong anak na bunso. Gusto nun mag-snorkel. So, sasamahan ko siya. Ang galing. So yun, going back to our topic, yung topic natin kung saan ka nagsimula maghawak ng rod and reel. Yeah. Tapos nagsimula ka sa anong una mong isda. Diba? GT. So, GT agad. Ang tanong ko, lastly, before we close, paano mo naman nalaman natatagal ka sa fishing? Ano ang nagsabi sa iyo na itong ginagawa kong to, gusto ko na to? Parang gano'n. Ang gandang tanong niya na. Kasi tinanong ako ng ate ko magsasama ka rin dyan. Sabi ko sa ate ko, hindi, habang buhay na to. Sabi ko gano'n. Medyo bata-bata pa ako na yung ate ko. Sinundan ko na kapatid. Sabi niya, magsasawa ka rin dyan kasi basketball ka, nagsawa ka. Nakuha mo yung gusto mo sa basketball, nagsawa ka. Skateboard, BMX, rollerblades, kung ano-ano pang pinagagawa ko sa buhay. Nag-alak. Lahat nagsawaan ko Pares talaga tayo, kuya. Nagbanda pa ako. Pares tayo, ganyan din. Sinabihan din ako ng ganyan. Ang masakit, nagsabi sa akin ng asawa ko. Sinabihan? Nakaano pala kayo ng ganyan, no? Oo, sinabihan ko, no? Yan ka na naman eh. Hindi kasi ang dami kong pinasok So, lahat ng pinasok ko, kunyari, banda ako, nakatugtog na ako sa gusto kong tugtugan. Kasama Intro ko boy. ang mga... Intro boy. Hindi, nakapag-gig na nakapag-gig na, kumbaga, ayun na yun. Yun na ba to? Ito na ba? Hindi ko na-type to. Basketball. Okay. Ito na ba yun? Award? Yun ba yun? Yun lang gagawin ko. May award na agad. Sabagay kasi ang dami natin naging trip din sa buhay. Pero
Parang yung fishing yung talagang parang Yun nga ang tanong ko, paano mo nasabi sa sarili mo na Oo, ikaw oo. ay parang pangmatagalan na to? Sa akin, kuya, masasabi ko siya na ayun, parang syempre yung fishing isa sa relaxing time natin sa mga kasi nagwo-work tayo ganun. O isang pang-relax din natin. Tapos ako kasi parang napatigil din ako. Nito lang din ako kaya si Bima, nito lang din ako nakilala ni Bima eh. 2 years Oo. akong parang ako something mga 3 years, 2 years ata ako tumigil Kasi mag-fishing. nag-business ka eh. Yun Diba? na. Oo. Hindi ako makapag-fishing kumbaga. Tsaka reason why kasi yung huli kong vlog doon ako na inis. Tsaka na-hack yung YouTube nahack ko. yung takusa mo. Oo, na parang shit, parang ganun, parang Ang ganda na nun, ano? Doon kita na-discover. Doon ko ni-lodge kay Bogs na ano eh. Bogs, meron akong pinapanood dito sa Batangas. Ito siya. Kasabayan ko pa si Etit noon, paras pa lang yung Pareho subscriber. kayo. Oo. Noon. Tapos ayun. So parang masasabi ko yung fishing, kaya hindi ko siya hindi katulad nung iba kong kasamang o mga kasama ko sa trip dito sa amin. Fishing tayo, tas ganito, try natin to. Ako, yung mga fishing gears ko, hindi ko binenta. Siya binebenta niya kung anong trip niya. Kaya bibili ulit ng gitara. Parang gano'n. Yan. Ako bumili akong gitara, pero yung gitara, binenta ko na. Tapos Diba? yun. Parang Patalo-talo. sabi ko, parang ang isip ko, hindi na mawawala to sa akin. Tapos parang gusto ko, ipasa ko pa sa mga anak, magiging anak ko, Yan. mga apo ko. Yan ang maganda. Ayun, gano'n. Tsaka, yung talagang yung tawag doon, kilig na nakukuha sa pagka nakikipaglaro ka sa isda. Yun talaga yung isang rason kung bakit hindi ko maano yung fishing. Maalis sa sarili ko yung fishing. Ikaw, Kahit tumigil man ako ng matagal. Yun. Ikaw, Bim. Ako, kuya. Dahil ikaw ay magdadalawang taon na sa fishing. Paano mo nasabing, baka 2 taon lang to. Susunod, babalik ka na ulit sa drone. Hindi, yun na nga, iniwan ko yung drone kasi parang ikaw, parang yung binanggit mo kayo na ikaw, parang nag-flashback sa akin lahat eh. Nag-scooter din ako, nag-tug-tug-tug din. Alam mo yun? Tapos nag-drone din. Kasi yung nag-drone ako, challenge ako kasi yung challenge doon, o-orderin mo yung parts. Order ka ng tawag ito ng ESC, flight controller, bibili ka pa ng mga ano, basta lahat. Bibili ka pa, frame, lahat. Ultimo mo lahat, pati mga motor, bibili ka. Ikaw maghihinang, ikaw maggaganto. Pag pumolpak ka, back to zero ka. Bili ka ulit ko yung nasunog mong pyesa. Diba? Ganun yun eh. Yung challenge. Pero nung kuha ko na siya, okay, pag paliliparin ko, kasi yung building the drone, one part pa lang yan. Flying the drone is different. Manual Nakuha yan. mo na Manual. Sabi ko, puso, nakuha ko na. Papalusot-lusot na ako kung saan-saan. Naglipad-lipad na. Nakuha ko na. What's next? Wala na. Di ba? Isipin mo, nagawa. Kasi 1 taon na. Ganyan lang ako sa drone. Benta ko lahat. Ayoko na. End of story. Tsaka, kaya rin pala ako nagbenta ng out nun. Well, hindi naman sa mga dahilan yun. Minagtatira pa ako nun eh. Yung anak ko kasi, yung time na yun, talagang zero balance ako, kuya. Yung anak ko na hospital. Okay. So, wala akong no choice. Sabi ko, bawas ako ng gamit. Kailangan pera eh. Ano yung pwede mong benta mo na for the pwede kong meantime? liquidate natin. Hindi talaga kaya. Tumago sa savings namin yung gastos. Di ba? Yan yung mga panahon to na matigas pa ulo ko, wala pa kaming insurance, wala pa kaming, ngayon meron na. Okay na. Okay. So, sabi ko nga nun, itong fishing, continuous, unlimited yung challenge. Yung challenges, yung knowledge mo, unlimited. Di ba hanggang ngayon, nagtatanong, kuya, ano tong win-win special? Di ba? Wind. Di ba? Wind ba siya? Wind? Yes. Winding. Wind special. Kasi winding. Tignan mo ngayon na naman. Pero dati wind special din ako. Ha? Wind special din ang tawag ko dati. Diba? Kasi baka kaya maliliit ang guides kasi para sa wind. No, it's winding. Diba? Wind special. Ang lupit, diba? So, ngayon na naman guys, may natuturo na naman tayo. It's wind special. Wine pala siya, wine. Diba? Ang lupit. Diba? So, yung mga gano'n, unlimited yung natututunan natin. Kumbaga, yun yung gusto ko sa fishing. May challenges na walang katapusan. Oo. At the same time,
yung challenges na yon is nalilesen yung anxiety ko. Kasi meron akong Okay. anxiety, meron akong Okay. ADHD, di ba? So, Okay. nalilesen siya. It Okay. helps me mentally. Hindi lang siya Alright. physically. Isa yun sa mga Understood. dahilan na alam ko magkatagal ako. Tsaka, pangalawa, gumastos na ako ng malaki. Walang atraso to. Napasubo ka na. Napasubo ka na. Oh. Ako yung sa akin naman, kung tatanungin nyo, syempre, sa roots, going back sa roots, nagsimula yung satisfaction ko sa fishing. Kasi, from preparation sa bahay, to travel, to sa fishing spot, and going home, lahat yun sa akin, very, very important. Mm-mm. Hindi ko nasasabi to sa maraming tao palagi, pero pareho sa'yo, meron ako may mga iniisip sa isip ko na bakit gano'n. Mm. Now, pag nag-fishing ako, unlike sa camping na mga problema pa ako, saan ako bibili ng uli. Oo. Sa overlanding, na mga problema pa ako, saan ako magpapabomba ng gulong. Mm. Pagka ganyan. Sa fishing naman, ang nangyayari sa akin, kino-concentrate niya lahat ng mga bagay sa paligid ko. Mm. Concentrate niya yun sa utak ko. Tapos papakawalan niya sabay-sabay. Mm. So for me, fishing concentrates my mind. Okay? Concentrate niya and then papakawalan niya. Tapos aside, dun ko lang siya nakukuha. And then, nagsisimba kami minsan. Nabasa ko lang din to eh. Hindi ko alam kung kay Flip Palot o kay Lefty Craig, sabi niya. Ang sabi nila is, some men go to church and think about fishing. Mm. But fishing, yung mga nag-fishing naman, they go fish and think about God. Parang gano'n. So, baliktad. So, yung iba, pag sinabi mo, isa lang nasa simbahan ka, pero ano iniisip mo? Iniisip mo yung hobby mo, iniisip mo whatever, iniisip mo yung fishing. Pero pag nasa fishing ka, ano ba sinasabi mo? Lord, isa lang. Lord. Lord, isa lang. Lord, Lord, thank you, Lord. Only Lord, Lord. di ba? Tama ako, di ba? Lord, pag nirelease ko ba tong ulpot, magiging lapu-lapu to. Lapu-lapu. Yeah. So, may mga ganon realization. So, kaya sinabi ko sa kapatid ko na, naku, saglit ka lang mag-fishing. Unang-una, hindi naman ako gumastos ng malaki. So, hindi ko pwedeng sabihin na, nandito na eh. Mm. Ang sinabi ko lang, hindi nila alam beyond the point of what they are seeing physically or nakikita nila sa paligid. Yes. It's beyond that. Mm. Diba? Di ba yung iba nag-fishing sabi nila, fishing kasi may camaraderie. Fishing ako, di bali nang walang huli, basta nandiyan ang barkada ko. Paano kung nag-fishing ka mag-isa? Wala na yung barkada mo. Sasabihin mo, ganda naman ang nature eh. Puro lagi na lang nilang pinagtatakpan yung one common goal sa mga angler. Which is yung pagiging introvert ng lahat ng angler na kilala ko. Na hindi naman sila socialized talaga eh. Example ko si Etet, di ba? Alam niyo ba si Etet umiinom mag-isa? Talaga. Ako ay umiinom ng gin mag-isa. Diba? So, ibig sabihin, tsaka tahimik na tao yun. Yung nakikita niyo sa video, hindi yan yun. It's not the Etet na pinapaan. So, ganun yung sa akin. Kumbaga, hindi yun yung nakikita niyo. It's beyond that. So, yun yung gamot eh. Kung meron diba? Nakapag-fishing ka na mag-isa? Ako? Oo. Parang solo? Oo. Pero malungkot pre, para sa akin. Oh? Ako for me, nalungkotan ako. Sa'yo? Masaya siya in a way na nakakapag-fish ka peacefully nang wala kang iniisip na maingay or mabubulabog yung isda. Yung mga ganun, walang hindrance na makakahuli ka ng isda. But meron siyang, for me, bilang an extrovert person. Hindi naman ako, I feel ko hindi ako extrovert. Feel ko neutral ako eh. Pero nang fishing ako, medyo malungkot. Diba? So medyo hindi ako naging hindi for me sa akin kasi may mga tao na kaya mag-fish mag-isa eh. Ako na-try ko. Meron ganun. Na parang okay siya eh. Okay mag-fishing mag-isa. Pero may kulang. Wala kang bro, tignan mo ang ganda ng huli ko, di ba? Wala kang kabanter yan. Wala kang kabady. Wala kang someone na kasama niyo you can throw banters with. Alam mo yan? Guess, di ba? Walang ganun eh. Pero ako hoping, kuya, ikaw kasi may anak ka na 27 years old, di ba? Ako hoping sana isa sa mga anak ko. May mga nag-show interest naman eh. May nag-show ng interest sa mga anak ko na, Dad, what's that? What's this? Yung mga tanong nila, hindi yung
lure, hindi ganun eh. Ah. Tatanong nila technical na bagay. Yung flight Ayos tying yan. advice, yung mga I-ano mo, ano na. ipasubok mo sa kanila. Kasi ako, lahat ng member ng family ko marunong mag-cast. Yun. Yun ang Marunong mag-fishing. Lahat sila marunong. Ito pa yung gusto ko na naging happy ako recently kasi yung wife ko nag-aaya mag-fishing. Yan. Ganda yun. Nice. Diba? Sabi ko sa'yo, ang itry mo sa kanya is, bangus and tilapia. Happy, Ayaw masarap. Ayaw Gusto niya. Salt? Salt. Okay. Okay, pwede naman yun. Alam mo ko bakit, kuya? Nakatikim ng pusit tsaka ng lapu-lapu. Kasi kinakain. Mapag-uusapan natin yan. I-hog natin yung tonnet pagdating sa fishing and cooking. Okay? Yan. Oo, tama. So, yan. Ito na yung natin. Feeling ko, pwede na natin i-close muna to para meron silang aabangan sa Bangan susunod. for the next episode. Tama. Yes. Okay. So, again, yung tinapik natin ngayon. So, saan tayo nagsimula mag-fishing? Anong bakit fishing ang kinuha nating outdoor hobby in spite of everything na pinagagawa natin sa labas. Yes. Galing, Diba? no? Short kwentuhan lang, pero Oo. ano tayo eh? Para tayong wave. May malalim, may May malalim. may comedy, may wala. And soon, light lang. No? magkakaroon tayo ng mga kausap na malamang papahalakakin, hindi papatawan, hindi kayo napapatawanin or bibigyan Yes. kayo na mas deeper understanding sa fishing. Tama. And, Hopefully, okay. diba? Pwede nyo din i-comment kung sino yung mga gusto nyong Pwede. natin. Oo, tama, Pwede, diba? Yes. Pwede. Pwede natin i-guess, diba? Pwede nyo i-comment, Oo. diba? Pwede. Kasi Saka naman babalik kayo, manood kayo ulit ng susunod na episode. Mm. Diba? Oh, Follow, subscribe, comment, whatever, kung ano yung pwede nyong gawin. Ang galing. Lagay nyo kung yung gusto nyong lagay natin dito. No? Oo. Pwede nyo i-comment sa comment section natin kung ano sino gusto yung maging guest namin. First guest. Di ba? First guest. first Pwede guest. ilagay. Diba? Pwede yung pag-usapan natin kung sino yan. Comment nyo dyan. Diba? Madami magagaling. Hindi lang to sa fishing kahit sa outdoor, kahit Yes. outdoor activities, Kahit kahit mga yung mekaniko sa kanto ninyo, pwede natin lagay yun. kung talagang malapit siya, mahilig siya Kasi alam mo ba, before natin end to, wait lang, 2 minutes. Alam Sige. niyo yung Tatong Kalye na Facebook page? Diba? Yung kwentong kalsada, minsan pagka, pag kung malalim kang tao, Kwentong oblo. oo, kung malalim kang tao, kung maiintindihan mo, ang lalim nung pinanggagalingan ng storya. Diba? Tama. Ang galing din eh. So, meron din Alright. tayo mga ibang tao dyan na outdoorsman, na nag-fishing, or Pwede. travel Naglakad vlog, or mo- food vlog, na malalim din yung kwento. Naglakad mula Luzon hanggang Mindanao. Oo. Diba? Philippine tour, pero para lang mag-fishing. Ganun. Tatay ni Bima. Diba? Oo, Pwede kaya... nating interviewin yung mga handicraft, di ba? Oo, Ganun. mga airmats, mga airmats, di ba? Pwede natin yan eh. Ano ngayon ng buhay ng may alak na addict sa fishing? Yung mga ganon, di ba? Pwede. Pwede. Ano Alright. to, malawak ang potential, hindi lang tayo stuck sa fishing lang, di ba? Alright. Anyway, so, yun, guys, so, thank just you. to wrap up, okay? Mm. So again, lagi niyong kakalimutan, huwag niyong kakalimutan pala, sorry. Lagi ka Sa mundong laging nagmamadali, laging busy, ang outdoor or fishing, isa yan sa magpapaalala sa inyo na okay lang bumagat. Mag-alam mo lang, okay? Minsan doon mo makikita yung magagandang bagay. Mag-alan mo, 2 step backwards, pwede mong gawin yan. So, sa mga makukuha yan, mag-fishing ka, diba? O mag-outdoors ka. So, yun lang. Diba? So, huwag niyong kakalimutan, No Big Deal Podcast. Hindi pa namin alam kung every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday ito pag-uusapan pa namin. Wag lang Thursday, Pero- 5 p.m. Yun, pwede. Depende pa kay Arvin yan. Okay, guys. Okay, guys. Salamat till Okay, our next guys. podcast. Kita-kits. Thank you. Alright. Alright.